Parang awa mo na. Huwag mo akong sasaktan. Kailangan ako ng pamilya ko. Pangako, kapag pinakawalan mo ko, hindi ko nababastusin at iinsultuin ang mga paninda mo. Pagmamakaawang wika ng binata isang gabi. Huli na ang lahat, bata. Nagawa mo nang hamakin ang aking produkto at nagawa mo pang maliitin ang aking pagkatao. Ngayon, tanggapin mo ang ganti ko. Sigaw na sambit naman ng matandang babae. Matapos iyon sabihin ay nag-iba na ang anyo nito. Humaba ang mga kamay at mga daliri nun na halos sumayad na sa kalupaan. Ang kanyang ulo ay nagmistulang bungo at lumabas ang mga buto. Napuno ng sapot na puti ang kabuuan ng kanyang katawan. Ganon rin naman ang kanyang buhok ay pawang naglalagas at unti-unting nahuhulog sa lapag at ang kanyang mukha ay tila naaagnas at puno ng mga sugat. Wag, maawa ka. Huwag mo akong saktan, parang awa mo na. Sigaw ng lalaki matapos siyang abutin ng mga matutulis na kuko ng kakaibang nilalang. Nang ibuka iyon ng bibig niya ay tila may makapal na usok ang lumalabas doon at pumapasok iyon sa ilong ng binata. Kaagad na nangisay ang lalaki at nanginig ang mga kalamnan. Nagsimula na ring tumirik ang mga mata nito at may lumalabas na mga dugo sa kanyang bibig. Ilang sandali pa ay wala na itong buhay na nakahandusay sa sahig ng makaluma at misteryosong karinderya na ang tanging paninda ay bopis at kanin lamang. Kakaiba sa mga karaniwang kainan na nakakalat sa lugar na iyon. Iyan ang nararapat sa mga hampas lupang kagaya mo. Hindi ko papayagan ang sino mang maging hadlang sa aking mga plano. Iyan ang nararapat sa mga hampas lupang kagaya mo. Hindi ko papayagang sino mang maging hadlang sa aking mga plano. Galit at gigil na wika ng isang nilalang na tinig lalaki at nakakakilabot. Matapos iyon sabihin ng naturang nilalang ay unti-unting nilalamon ng lupa ang lalaki hanggang sa tuluyan na iyong naglaho na tila ba niyakap ng mga putik at alikabok. Sa isang liblib na bahagi ng Maragondon, Cavite, may isang lumang gusali na matagal nang iniiwasan ng mga residente. Kahit mukhang abandonado, gabi-gabi ay may kakaibang amoy ng nilulutong bopis na kumakalat sa paligid. May tindahan sa loob ng gusali na binabantayan ng isang matandang babae. Iyon si Aling Cora. Tahimik lamang ang matanda ngunit magiliw sa lahat ng kanyang mga suki. Bagamat maraming nagkakagusto sa luto niyang bopis, may mga misteryosong pagkawala sa baryo. Ilang mga lasing na lalaki at batang gala ang bigla na lang hindi natatagpuan matapos pumunta sa lumang gusali. Si Lolo Istong, isang matandang antingero, ang tanging nakakaramdam ng matinding enerhiyang bumabalot sa lumang gusali. Dala ng kanyang malawak na karanasan sa pangangalaga ng mga anting-anting, alam niyang may hindi karaniwang nagaganap sa gusali na iyon. Kasama niya sa maliit na kubo ang kanyang makulit at masayahing apo na si Tikyo, isang 20 taong gulang na binatilyo na mahilig mag-usisa. Ngunit maging ang binata ay pinagbabawalan na lumapit sa lumang gusali ng kanyang Lolo Istong. At kung bakit ay hindi niya alam. Basta ang tanging batid lamang niya ay mayroong madilim na kababalaghan ang nagaganap sa naturang lugar. Samantala, ang mga magkakaibigan na sina Aljon at Bert ay baguhan sa lugar kung saan sila ipinadala ng kanilang amo para sa panibagong proyekto na kanilang gagawin. Pawang mga construction worker ang dalawa at kasalukuyan silang kasama na magtrabaho sa bagong eskwelahan na bubuksan sa lugar na yon. At dahil malayo ang kanilang bahay sa lugar ng trabahong pinagdalahan sa kanila, nagpasya silang gumawa doon ng barracks upang doon na muna manatili habang hindi pa tapos ang trabaho. Ngunit tuwing araw ng linggo ay umuuwi sila sa kani-kanilang mga pamilya. Hanggang ngayon pre, hindi pa rin ako makapaniwala sa biglaang pagkawala ni Glenn. Parang kahapon lang kasama pa natin siya dito sa barracks. Pero ngayon, tayong dalawa na lang dito. Malungkot na panimula ni Bert, isang gabi matapos nilang mabalitaan ang pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa trabaho na si Glenn.
Ganun talaga ang buhay pare. Una-unahan lang yan. Ang malas nga lang ni Glenn kasi nauna siya. Tila nang iinsultong tugon naman ni Aljon na kasama niya doon. Grabe daw pala ang nangyari. Natagpuan ng pamilya niya yung bangkay niya na puno ng lupa at putik sa mga bibig. Parang ipinakain daw sa kanya. At ang sabi, engkanto daw ang gumawa. Pahayag ni Bert habang seryosong nakatitig sa bubungan ng kanilang silid habang nakahiga. Natatawang tumagilid ng pwesto si Aljon upang talikuran siya bago nagsalita na tila hindi kumbinsido sa kanyang sinabi. Sus, engkanto? Hindi naman totoo yan eh. Sa edad kong ito kahit kailan hindi pa ako nakakakita ng mga sinasabing engkanto na yan. Nang uuyam na turan ni Aljon. Pero kung totoo man yun, bakit naman kaya nangyari sa kanya yun? Kasi sa pagkakaalam ko, base sa kwento ng mga lolo at lola ko noon, hindi naman daw nananakit ang mga engkanto kung hindi sila naargabyado o kaya nagambala. Mahabang pahayag ni Bert. Sa sinabing iyon ay napahalakhak na si Aljon bago bumaling sa kanya at tumitig sa kanyang muka. Seryoso ka ba pare? Naniniwala ka talaga sa kwento ng pamilya ni Glenn? Ay nako, patulog na nga lang tayo pre. May pasok pa tayo bukas. Pampabaliwala ni Aljon sa usapan. Muli na itong tumalikod at nagtulakbong ng kumot. Hudyat na ayaw na nito nga magpaistorbo at makipag-usap pa. Patayin mo na yung ilaw pre, pag matutulog ka na. Alam mo naman hindi ako nakakatulog ng maayos kapag may ilaw. Huling paalala ni Aljon nang magsalita. Ilang oras nang nakakatulog ang kasama ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Bert. Hindi pa rin mabuo sa isip niya kung ano ba talaga ang naging dahilan ng pagkamatay ni Glenn. Ayon sa pamilya nito na nakatagpo sa bangkay ng binata, wala naman daw itong kaaway o kasamaan ng loob. At ang isa pa na malalim na iniisip na pinanggagalingan niya ng kanyang pagkabalisa ay ang isipin na kung bakit punong-puno ng lupa at putik ang bibig ni Glenn. Tila ba sinadya iyong isubo sa lalaki bago siya nawalan ng buhay. Ngunit hindi na lamang iyon labis pang binigyan ng atensyon ni Bert at sa halip ay pinilit niyang makatulog at nagtagumpay naman siya dahil maya-maya lang ay dinalaw na siya ng matinding antok. Kinabukasan, habang abala sila sa pagtatrabaho, ay isang binatilyong mataba ang biglang sumulpot at nakapag-usap sa kanila. Dahil nga mga balangkas pa lamang ang nagagawa nila sa eskwelahan na kanilang sinisimulang buuin. Kaya naman kahit sinong magpunta doon ay makikita ang lahat ng kanilang gawain. Kamusta mga kuya? Huhulaan ko, bago lang kayo dito no? Panimula ang usisa ng batang si Tikyo. Habang nakangiti at nakalabas ang mga bungal nitong ngipin. Nang mapansin iyon ni Bert, ay tila may naramdaman siyang kakaibang tuwa sa binatilyo. Kaya naman siya ang humarap at kumausap dito. Oo, bago lang kami dito. Kakapadala lang sa amin ng amo namin para magtrabaho dito eh. Teka, paano mo naman nalaman? Saka anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Bert. Ngunit ngumiti na lang ang binata. Ako? Wala lang. Gusto ko lang kayong makilala. Mahilig talaga akong makipagkilala sa mga baguhan dito sa lugar namin. Saka ngayon ko lang kasi kayo nakita dito eh, kaya alam ko na baguhan talaga kayo dito. Teka, ako nga pala si Tikyo. Mahabang pahayag ng binata bago ipinakilala ang sarili. Bakit? May nagtatanong ba? Saka huwag kang istorbo dito sa trabaho namin. Ang dami-dami namin ginagawa, sumasabay ka pa. Ang iritableng wika naman ni Aljon nang makalapit sa kanila. Ang init naman ng ulo mo kuya. Kaya pala ang pangit mo eh. Palagi kang galit. Tandaan mo, pumapangit ang mga taong palaging galit. Ganting tugon naman ni Tikyo sa kanya na tila nang aasar pa. Balo kong bata to ha. Gusto mong ipalo ko sa itong pala na hawak ko? Napipikon na sambit ni Aljon at umamba pa siya sa bata. Kaagad naman siyang inawat ni Bert at muling bumaling sa binata at seryoso ang mukha na nagtanong dito. Huwag mo na lang siyang itindihin. Ako nga pala si Bert. Tawagin mo na lang akong Kuya Bert. At siya naman si Aljon. Kasama ko dito sa trabaho. Teka, matagal na ba kayong taga rito? Nasaan ang mga magulang mo? May hinahon na tanong ni Bert. Hi Kuya Aljon, friends na tayo ha? Nakangising bati niya
kay Aljon na sinasadyang manginis bago nagpatuloy sa pagsasalita. Dalawa lang kami ng lolo ko na magkasama sa bahay. Oo, matagal na kami dito. Dito na nga rin ako ipinanganak ni nanay pero hindi ko na siya nakita. Pati si tatay kasi, sabi ni lolo sanggol pa lang ako nung mamatay sila. Sabi naman ni Tikyo. Namatay? Bakit namatay? Anong kinamatay nila? Interesadong tanong naman nitong si Bert habang nakakunot ang mga noo. Hindi ko po alam eh. Hindi kasi sinasabi sa akin ni lolo. Bata pa raw ako kaya hindi ko pa raw pwedeng malaman. Kaagad namang tugon ng binatilyo. Kung matagal na pala kayo dito sa lugar na to, di alam ninyo yung mga nagaganap dito. Tanong ko lang, nabalitaan nyo ba yung nangyaring aksidente sa lumang gusali kagabi? Nang uusisang tanong ni Bert sa kausap. Ha? Ano po ba yung tungkol doon, kuya? Parang wala naman po kami nababalitaan na kahit ano. Nagtatakang tanong niya kay Bert. Naku, paano naman magkakaroon ng alam yan? Tingnan mo nga ang taba-taba. Malamang puro pagkain lang ang laman ng utak niyan. Singit naman ni Aljon sa usapan. Hindi ako mataba, kuya ha, malusog lang ako. Kesa naman ikaw, kulang lang sa'yo isinulit, saranggola ka na. Tudyo ni Tikyo at sinabayan pa iyon ng malakas na pagtawa. Akmang susugod na sana si Aljon sa binata nang pigilan siya ni Bert saka pinagsabihan. Ano ka ba naman pre? Seryoso papatulan mo talaga yung bata? Awat niya dito. Nakakapikon kasi. Ang lakas makasira ng araw. Naghihimutok na turan ni Aljon habang humihingal sa labis na inis. Tama na pre, kinausap ko na lang yung bata. Baka kasi meron siyang alam na kahit kaunting impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Glenn. Kasi taga dito talaga sila. Paliwanag ni Bert. Ewan ko lang kung may mapapala ka sa batang yan. Mukhang wala namang alam kundi manira ng araw. Diyan na nga kayo. Pagpapatuloy ko na yung ginagawa ko. Baka bigla pa tayong madaanan dito ni boss. Tapusin mo na rin yung pakikipag-usap mo dyan sa biik na yan. Gigil na turan ni Aljon bago umalis na sa harapan nila. Pagpasensyahan mo na siya ha. Baka pagod lang yun. Pero mabait yun. Hingin pa umanhin ni Bert kay Tikyo. Sorry din po. Baka masyado na siyang napipikon sa mga sinasabi ko. Balik hingin pa umanhin naman ng bata. At nang balikan na nila ang usapan kanina, ay nabanggit ni Tikyo na wala silang alam sa nangyaring insidente tungkol sa kasamahan nila sa trabaho na si Glenn. At ayon pa sa binatilyo, kung sakaling meron man daw na mangyaring kakaiba sa lugar na iyon, ay kaagad na malalaman ng buong baryo dahil hindi naman kalakihan ang lugar. Kaya naman nakumbunsin na lamang si Bert na wala nga talaga siyang makakalap na impormasyon hinggil sa biglaang pagkamatay ni Glenn. Naging araw-araw na ang pagbisita ni Tikyo sa kanilang trabaho at naging magaan na rin ang loob dito ni Bert. Ngunit si Aljon ay nananatiling mainit ang dugo sa binata. Kaya naman hindi niya ito pinapansin o kinakausap kapag naroon iyon sa kanilang barracks. Isang araw, oras iyon ng kanilang tanghalian at muling nagpaalam si Aljon na aalis at bibili ng ulam sa mga katabing karinderya. Ngunit halos mag-iisang oras na mula nang umalis iyon ay hindi pa rin ito nakakabalik. Ang tagal naman ito ni Aljon Saan pa kaya yung bumili ng ulam? Nagugutom na ako, anong oras na? Baka malit kaming bumalik sa trabaho na ito mamaya. Inis na bulong ni Bert sa sarili. Ilang minuto pa ang lumipas nang hindi pa rin dumarating si Aljon ay nagpasya na siyang kumain dahil hinahabol pa niya ang oras. Isa pa ay gutom na rin talaga siya. Habang kumakain ay siya namang dating ng binatilyong si Tikyo. May dala itong kanin at gulay at natutuwang sinabayan siya nito para kumain. Masaya din naman si Bert na pinaupo sa kanyang harapan si Tikyo at masaya silang sabay na nagsalo. Habang kumakain sila ay nagtatakang nagtanong si Bert sa binatilyo. Teka, matanong ko lang, bakit parang mas gusto mo ditong kumain? Kawawa naman yung lolo mo, walang kasabay kumain sa bahay niyo. Hindi ka ba niya hinahanap? Tanong niya rito habang maganang kumakain ng nakakamay. Ganito po kasi yun. Si Lolo Istong masyadong abala sa pagpunta sa mga bahay ng mga taong may sakit at nagpapagamot sa kanya. Nakakalimutan ko na nga palang ikuwento sa'yo. Isang magaling at kilalang albularyo ang lolo ko dito sa baryo namin.
Kaya madalas wala siya sa bahay. Kaya nga palagi ako nandito eh. Kasi wala din naman ako kasama doon. Mahabang pagsasalaysay ni Tikyo. Sa narinig na iyon ay bahagyang napatitig si Bert sa binatilyo. Nakadama siya ng awa dito sapagkat nararamdaman niya ang kalungkutan ng pagiging mag-isa nito. At ngayon ay mas nauunawaan na niya kung bakit mas nais nitong doon mamalagi kahit pa maanghang ang pakikitungo sa kanya ni Aljon. Maya-maya, ito naman ang nagtanong sa kanya. Teka kuya, nasan nga pala yung kasama mo dito? Yung palagi mainit ang ulo? Tanong nito habang dinidilaan ang daliri at sinisimot ang mga sumabit na kanin doon. Yun nga eh, kanina pa umalis, bibili lang daw ng ulam doon sa palagi niyang binibilhan. Pero hanggang ngayon wala pa. Araw-araw umaalis yun para bumili ng bopis doon sa tindahan na sinasabi niya. Tugon ni Bert. Araw-araw talaga kuya? Hindi ba siya nagsasawa sa puro bopis na lang ang inuulam niya araw-araw? Ano ba naman yun? Natatawang wika at tanong ni Tikyo. Ewan ko sa kanya. Baka naman masarap talaga kaya hindi niya pinagsasawaan. Di ko pa naman kasi natitikman yun kahit minsan eh. Isa pa, hindi ako kumakain ng mga ulam na luto na laman loob. Huling sagot niya sa binata. Alam mo Kuya Bert, di ko alam kung bakit ang init ng ulo niya sa akin nung kasama mo. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Yung mga pangasar ko sa kanya noon, ganti ko lang naman yun kasi inaasar din niya ako eh. Tila nagtatanong at malungkot na boses ni Tikyo. Dahil sa tanong na iyon ay muling nakadama ng awa si Bert sa binata. Batid naman niya na wala itong ginagawang masama kay Aljon maliban sa pang-aalaska nito pabalik na siyang ikinakapikon ng kanyang kaibigan. Hayaan mo na lang siya pero sinasabi ko sa iyo mabait yun. Yung Kuya Aljon mo mabait yun. Ganun lang talaga yun. Ang mahalaga, bati tayo hindi ba? Pagpapasayang wika niya sa binata. Oo naman kuya, mas okay sana kung tatlo tayong masayang kumakain ngayon pero hayaan na lang natin siya. Baka masaya na siyang kumakain kasabay ang iba. Huling wika ni Tikyo bago uminom ng tubig na nasa boteng plastik. Matapos iyon ay kaagad na nilang iniligpit ang kanilang pinagkainan. At dahil ilang minuto na lamang ay kailangan na muling bumalik ni Bert sa trabaho, ay nagmamadali na siyang nagsindi ng sigarilyo at mabilis na hinit-hit buga iyon. Tamang-tama naman na patapos na siyang magsigarilyo ay dumating si Aljon at nalaman niya mula rito na doon na pala iyon kumain sa karinderya kung saan ito madalas bumili ng paborito nitong bopis. Solid talaga yung bopis ni Aling Cora doon sa lumang gusali pre. Kaya doon na ako kumain ngayon para masulit ko talaga. Pasensya ka na kung hindi na ako nakabalik kaagad ha. Di ko na kasi napigilang sabsabin yung bopis kanina nung sinandok ni Aling Cora sa akin. Natutuwang kwento ni Aljon sa kaibigan. Ayos lang yun pre. Nag-alala lang ako sa'yo eh. Tagal mo kasi. Pero ang importante, nabusog ka sa kinain mo, di ba? Buti na lang dumating si Tikyo kaya may kasabay akong kumain kanina. Tugon naman ni Bert sa kanya. Sige pre, balik na ako sa trabaho. Baka masobrahan yung break time natin eh. Usap na lang tayo mamaya. Paalam ni Aljon at hindi man lang nag-abalang magtapon ng tingin kay Tikyo na nasa kabilang panig ng barracks. Nagtaka naman ang binatilyo nang marinig ang sinabi ni Aljon tungkol sa lumang gusali. Dahil sa tagal na nila ng kanyang lolo na nakatira doon, ay wala naman silang nababalitaan na mayroong nagtitinda ng bopis sa naturang lugar na iyon. Ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin pa. Lumipas pa ang mga sumunod na araw at nakasanayan na nga ni Aljon na kumain sa naturang kainan na palagi niyang ibinibida sa kaibigan. Kaya naman sa tuwing babalik ito sa barracks matapos mananghalian doon, ay tila busog na busog iyon at labis ang ngiti sa mga labi. Ngunit dahil sa matinding pagtataka, hindi na napigilan ni Tikyo na sabihin kay Bert ang totoo tungkol sa nalalaman niya sa lumang gusali na sinasabi ni Aljon. Kaya naman palihim niyang kinausap ang lalaki. Kuya, may sasabihin ako sa iyo pero sa atin lang to ha. Baka kasi kapag nalaman ni Kuya Aljon na ako ang nagsabi sa iyo magalit yung sa akin eh. Panimulang bulong ng binata kay Bert nang maiwan silang dalawa sa barracks. Ha? Bakit? Ano ba yun? Takang tanong naman ni Bert nang bumaling sa kanya. Kasi Kuya Bert,
Sa tinagal-tagal na namin dito nakatira, wala man naman kaming, alam mo na, wala kami nababalitaan na may nagtitinda ng bopis o kahit anong ulam dun sa sinasabi ni Kuya Aljon na lumang gusali. Oo, alam namin may lumang gusali nga dito pero kuya, matagal nang walang nakatira dun eh. Kasi abandonado yun noon-noon pa. Mahabang paglalahad ni Tikyo. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Tikyo? Eh kung ganun, saan bumibili ng pagkain niyang si Aljon? Takang tanong ni Bert sa kanya. Yun nga rin yung tanong ko kuya eh. Hindi ko naman siya matanong kung saan eksakto yung lugar na sinasabi niya. Pero sigurado ako walang nagtitinda ng kahit ano dun sa gusaling tinutukoy niya. Mga basura at mga agiw lang ang nandun eh. Tila natatawang muling wika ni Tikyo. Ang mga tanong na iyon ang naiwan at naging palaisipan kay Bert. At sa binatang si Tikyo. Ganun pa man, ipinagwalang bahala na lamang muna nila iyon. Ngunit mayroong isang desisyon siyang naisip na gawin upang matuklasan ang lihim na katotohanan sa likod ng kainan ng bupis na iyon at nang sinabi ni Aljon na si Aling Cora. Kinabukasan ay tinanghali ng gising si Bert nang dahil sa labis na pag-iisip ng nakaraang gabi. Kaya naman ay hindi na nito nagawa pang makapagluto ng pagkain para sa agahan at sa kanyang pananghalian. Naisip niyang sumama na lamang sa kaibigan na si Aljon mamayang tanghali upang kumain at nang sa kauna-unahang pagkakataon ay makita niya ang sinasabi nito nga si Aling Cora. Ngunit maaga pa lang ay naroon na si Tikyo at masayang nakikipag-usap sa kanya bago pa man sila magsimula sa trabaho. Sa oras ng trabaho ay hindi pa rin naman umalis ang binata at sa halip ay nanunood lamang iyon sa kanilang ginagawa kahit pa nga madalas siyang sawayin ni Aljon nang wala namang dahilan. O nga pala Tikyo, baka maisipan mong dito kumain mamaya. Aalis kasi ako, isasama ako kay Aljon. Doon kami kakain sa sinasabi niyang karinderya. Di kasi ako nakapagluto ng pagkain ko eh. Tinanghali kasi ako ng gising. Mahabang pahayag ni Bert habang nakatingin sa binata. Ganun ba kuya? Eh di sige, baka sa susunod na araw na lang tayo magkasabay ulit kumain. Kaagad namang sagot ni Tikyo. Maya-maya ay nagpaalam na ang binata na uuwi na dahil may inihabilin daw sa kanya ang lolo na gawin sa kanilang bahay. Babalik na lamang daw siya matapos ang pananghalian. Kaya naman hindi na siya pinigilan pa ni Bert na umuwi na muna. Nagpatuloy naman sila sa pagtatrabaho. Ngunit isang oras bago ang kanilang break time sa tanghalian ay naroon nang muli si Tikyo at nagulat si Bert nang meron itong dalang mga pagkain na para daw sa kanilang dalawa. Nang makita niya si Aljon ay binati pa niya iyon, ngunit hindi na naging maayos ang sagot nito sa kanya. Kuya Aljon, baka gusto mo sumabay na lang din na kumain sa amin ni Kuya Bert mamaya sa pananghalian. Marami naman itong niluto ni Lolo eh. Kasyang-kasya sa ating tatlo to. Pag-aalok niya dito. Ha? Sa taba mong yan? Baka sa'yo pa lang kulang na yan. Saka, ano ka mo? Lolo mo ang nagluto. Mas lalong ayoko. Maligo ba kung mangkukulam o manlalason niyang lolo mo? E di mapahamak pa ako. Nang iinis na wika ni Aljon ha. Aljon pre, minsan ang pagre-respeto nagmumula sa nakakatanda. Igalang mo naman yung bata para sa respetuhin ka din niya. Kaagad namang suway ni Bert sa kaibigan. Ewan ko sa inyo, pagsama kayong dalawa. Paggalit na huling saad ni Aljon at umalis na sa kanilang harapan. Napapailing na napabuntong hininga na lamang si Bert nang maiwan silang dalawa ni Tikyo. Hinawakan naman niya ang ulo ng binata at ginulugulo ang buhok nito bago nagsalita. Huwag mo na siyang pansinin Tikyo. Hayaan mo. Dahil mukhang masarap naman yung niluto ng lolo mo at paborito ko ang ginataang papaya at daing na bangus. Hindi kita tatanggihan dyan. Masayang bawi ni Bert na kinatuwa naman ang binatilyo. Nang sumapit ang ganap na tanghalian ay nilapitan pa ni Aljon ang kaibigan na si Bert upang tanungin na. Bagamat nakikita niya na inihahanda na ng dalawa ang kanilang pananghalian. Ano Bert, sasama ka ba sa akin kay Aling Cora? Malamig ang boses na tanong nito. Pasensya na pre, hindi na kita masasamahan. Ayoko namang iwan si Tikyo dito na mag-isang kumain. Hayaan mo na sa susunod.
Hindi na naituloy pa ni Bert ang nais pa sana niyang sasabihin dahil kaagad na iyong pinutol ni Aljon. Sus, sige na, maiwan ko na kayo. Sana mabusog ka sa pagkain na niluto ng lolo ng bake na yan. May pangaasar na wika niya at pinagdiinan pa ang huling sinabi. Matapos noon ay padabog na umalis na si Aljon upang magtungo sa kainan ni Aling Cora na palagi nitong pinupuntahan. Tumingin pa iyon ng masama kay Tikyo bago nagpatuloy sa paglalakad. Napayuko na lamang naman ang binatilyo. Ngunit nang matiyak ng binatilyo na nakalayo na si Aljon ay dali-dali siyang umupo sa tabi ni Bert. Nagtataka naman na tinitigan siya nito bago nagtanong. Bakit? May problema ba? May kailangan ka ba? Mahinahon ngunit nag-aalalang tanong ni Bert kay Tikyo. Kuya, may kailangan akong sabihin sa'yo eh. Pinapasabi lang to sa akin ni Lolo Istong. Panimula ni Tikyo na tila nag-aalangan sa boses. Kung ang lolo mo ang nagsasabi niya na, sige na, sabihin mo lang sa akin. Huwag ka nang maya. Ano ba yan? Kuryosong tanong ni Bert. Ang sabi ni Lolo, sigurado daw siya na isang engkanto ang nagpapakain kay Kuya Aljon ng sinasabi niyang bopis palagi. Naikwento ko kasi kay Lolo yung tungkol sa palaging ibinibida ni Kuya Aljon tungkol sa lumang gusali. At ayon kay Lolo, marami na raw siyang nagamot na tao na sinasapian ng mga engkanto na nagmumula doon sa gusaling tinutukoy ni Kuya Aljon. Mahabang pagtatapat ng binatilyo. Napamaang naman si Bert at napanganga dahil sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Noong una ay ayaw pa sana niyang maniwala ngunit nang maalala niya na kilalang mahusay na albularyo ang lolo ni Tikyo ay nakumbinsi niya na rin ang sarili na maniwala dito. Isa pa ay nagkakaroon na rin siya ng kaunting ideya noon pa dahil sa misteryosong pagkamatay ng kaibigan nila na si Glenna. Kinagabihan, habang tahimik at nagpapahinga na sa barak sina Bert at Aljon, ay ipinagtapat ni Bert dito ang tungkol sa sinabi ng lolo ni Tikyo. Noong una ay hindi pa niya alam kung papaano iyon sisimulan, ngunit dahil sa nag-aalala siya sa kaibigan, ay pinilit na lamang niyang sabihin iyon sa paraan na kaya niya. Maniwala man yon o hindi ay wala na siyang pakialam, basta nagawa niya ang papel niya bilang kaibigan nito. Kaya naman, Aljon pre, busy ka ba? May sasabihin lang sana ako sa'yo at itatanong. Panimula ni Bert. Hindi naman masyado. Bakit ano ba yun pre? Kaagad namang sagot nito na napatingin pa sa kanya at ibinaga ang cellphone sa kinahihigaan. Ano kasi pre, Kwan? May sinabi sa akin si Tikyo. Sinabi lang din daw ng lolo niya sa kanya. Pagpapatuloy ni Bert sa nauutal na boses. Ano ba naman yan pre? Kala ko ba naman kung ano na. Pasensya na pre hindi ako interesado sa mga ganyan. Mabilis na tugon ni Aljon at muling inihiga ang katawan sa kutson. Pre, hindi lang to basta-basta mensahe. Mahalaga to at may kinalaman to sa kaligtasan mo. Muling wika ni Bert. Alam mo pre, dahil dyan sa kakasama mo sa biik na yan, pati ikaw nagiging isip bata na rin. Pangaasar na tugon muli ni Aljon. Pre, naiingkanto ka. Bulalas ni Bert sa seryosong boses. Muli ay napabaling ng tingin sa kanya ang kaibigan at matamang tinitigan siya sa mga mata. Ang akala niya ay maniniwala na ito sa kanya ngunit isang malakas na halakhak ang pinakawalan nito na halos hindi na matapos-tapos. Nagkanda ubo-ubo pa iyon sa labis na pagtawa. Pre, ano bang pinapakain sa'yo ng batang yan at ng lolo niya? Yan na nga ba sinasabi ko Alam mo, baka mangkukulam ang mga yan, pati ang lolo niya. Tapos ikaw ang unang biktima. Malas mo pre. Patuloy na pagtawag at patawang wika ni Aljon. Alam mo Aljon, simula nang madalas kang kumain ng lintik na bopis na yan, nag-iba na yung ugali mo. Naging dominante ka na. Naging matalas na yung dila mo. Hindi na kita kilala pare. Parang hindi na ikaw yung Aljon na kaibigan ko Seryoso at mababang tinig na turan ni Bert. Alam mo, kung nagdududa ka, sumama ka sa akin bukas at doon tayo kumain kay Aling Cora. Sige na pre, nang mawala naman yung paghihinala mo. Magkaibigan pa rin naman tayo. At syempre, ayoko masira na lang yun dahil sa isang batang big na yun. May pangungutyang tugon ni Aljon.
Sige, sasamahan kita bukas. Pero pwede ba, bawas-bawasan mo na yung panlalait mo kay Tikyo? Kawawa naman yung bata eh. Wala naman sigurong dahilan para ganyanin mo siya. Pakiusap na turan ni Bert. Okay, sige, sabi mo eh. Basta bukas samahan mo akong kumain doon ha. Kahit ilibre pa kita. Kahit ubusin mo pa lahat ng bopis ni Aling Cora. Sagot ko na. Pagyayabang na saad ni Aljun ha. Alam mo namang hindi ako kumakain ng ulam na gawa ng laman ng loob, hindi ba? Sasamahan na lang kita. Gusto ko lang makita yung Aling Cora na sinasabi mo sa akin at yung kinakainan mo sa lumang gusali. Mahabang litanya naman ni Bert. Di sige, ikaw ang bahala. Pero pre, sigurado ako, sinasabi mo lang yan dito ngayon. Pero bukas kapag naamoy mo yung kakaibang sarap ng bopis ni Aling Cora, tiyak mapapakain ka talaga. Pagsisiguradong turan pa ni Aljun ha. Sa sinabing iyon ni Aljun ay hindi na lamang nagsalita si Bert. Alam niyang minsan ay mahirap tanggihan ang kanyang kaibigan dahil mapilit ito lalo na sa mga bagay na kailangan ay magkasama sila. Ngunit inihanda na niya ang sarili sa mga posibleng magaganap. Kinabukasan ay maaga rin na dumating si Tikyo sa kanilang barracks. Meron yung dalang kaping sinunog na bigas at nagbigay din siya kay Bert upang sabay sila nitong magkape bago pa man ito magsimula sa trabaho. Habang humihigop ng kape sa tasa ay napadaan sa harapan niya si Aljun na nakatapis lamang ng tuwalya at batid niyang maliligo na iyon dahil patungo sa banyo ang binabaybay nitong daanan. Kape tayo, Kuya Aljun. Magalang na alok niya dito. Kape mo mukha mo. Galit at pabalang na sagot naman ng lalaki at nagdiretso na sa banyo. Naiwan naman ng tila napapahiya ang binatilyo ngunit hindi niya na lamang iyon pinansin pa. Mabuti na lamang at nasa loob ng kusina si Bert. Kaya naman hindi na nito nakita ang kagaspangan na ginagawa ni Aljun sa kanya. Dahil kung nagkataon ay doble-dobling kahihiyan ang mararamdaman ng binatilyo. O nga pala Tikyo, kalahating araw lang ang trabaho namin ngayon at dahil araw ng Sabado, pinayagan kami ng amo namin na umuwi sa aming mga pamilya ng maaga. Kaya kung magdadala ka ng pagkain o kung gusto mong dito kumain mamaya, ipagpaliban mo na muna ano. May hinahon na turan ni Bert nang magkaharap na sila nito at nagkakape. Ganun ba kuya? Ayos yan ah. Sigurado matutuwa yung pamilya nyo sa inyo. Kailan naman kayo babalik? Masayang wika at kasunod na tanong naman ni Tikyo. Babalik din kami kaagad sa linggo ng hapon kasi kailangan naming magtrabaho ulit sa Lunes. Tugon naman kaagad ni Bert. Sige kuya, mag-iingat kayo ha. Wala pala akong matatambayan mamayang hapon at bukas ng umaga. Ay naku. Natatawang wika ng binatilyo. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang naman lumipas ang oras eh. Saka syempre, kailangan din kami ng mga pamilya namin, hindi ba? Medyo hirap na paliwanag ni Bert sa kausap. Nang mga oras na iyon ay kinakain na siya ng labis na konsensya dahil sa pagsisinungaling na sinasabi niya kay Tikyo. Idagdag pa ang pagdamay niya sa kanyang pamilya. Nagawa niya iyon upang mapatunayan ang mga pagdududa niya tungkol sa sinasabi ng kanyang kaibigan hingil sa lumang gusali at upang matiyak na rin ang kaligtasan nito. Malakas ang kutob niya na mayroong katotohanan ang lahat ng sinasabi ng lolo ng bata niyang kaibigan. Kaya alam niya na hindi iyon magsisinungaling para lang paniwalaan sila. Sa isip ay naaawa siya kay Tikyo dahil hindi niya ito karapat-dapat na pagsinungalingan sapagkat napakabuti nitong bata. Ngunit naroon na siya sa plano. Nasabi niya ang mga hindi niya dapat sinabi at hindi niya iyon mababawi pa. Kaya ang dapat niyang gawin ay pangatawanan na lamang ang kanyang pagsisinungaling at ipagpatuloy ang plano niyang tuklasin kung ano ba talaga ang hiwaga sa likod ng isang Aling Cora at ang tinda nitong bopis na ayon kay Aljun ay walang kasing sarap at hahanap-hanapin ng kanilang panlasa. Natapos ang kanilang usapan at kaagad namang iyong naunawaan ni Tikyo. Kaya naman ilang oras lamang itong naglagi doon at maya-maya ay nagpa siya ng magpaalam. Nag-iwan pa ito ng maikling paalala upang sabihin na mag-iingat sila sa kanilang pag-uwi. Nang sumapit ang tanghalian ay kaagad nang nag-asikaso si Aljun upang magtungo kay Aling Cora.
At dahil nga alam niyang sasama ang kaibigan na si Bert, ay dinaan niya iyon sa kanyang kwarter. Ilang saglit pa, ay magkasabay na silang binaybay ang daan patungo sa naturang lumang gusali. Ligtas naman nilang narating ang lumang gusali na pawang may mga bahid ng iba't ibang kulay na pintura sa dingding ng pader nito. Ang bawat daraanan ay may mga nakakalat na basura at ang itaas na bahagi naman ay mga nagkakapalang mga agiw na tila maraming taon nang hindi nalilinisan. Pre, sigurado ka bang dito ka palagi kumakain? Parang abandonadong lugar to eh. Puno ng pagtatakang tanong ni Bert habang nakasunod kay Aljon sa paglalakad. Basta pre, sumunod ka lang. Pag naroon na tayo sa mismong kainan ni Aling Cora, mamamangha ka sa sobrang ganda. Paniniguradong tugon ng kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang kanilang nilakad at tuluyan na nga nilang narating ang sinasabi ni Aljon na pwesto ng kainan ni Aling Cora. Kaagad na ipinakilala siya ng kaibigan sa matandang babae na may katabaan at mahaba ang kulay ng puti nitong buhok. Hindi iyon nagsasalita ngunit matamis ang pagkakangiti nito sa kanila. Kaagad na naamoy ni Bert ang kakaibang halimuyak ng isang putahe na noon lamang niya naamoy sa buong buhay niya. Tila ba nag-aanyaya iyon ng isang magandang pagkain sapag. Nang igala niya ang paningin ay nakita niya ang malakristal na ganda ng paligid. Animoy nasa isang paraiso sila at ibang dimensyon na nakatago sa kailaliman ng ibang mundo. Grabe pre, totoo nga talaga yung sinasabi mo. Ngayon naniniwala na talaga ako sa'yo. Baka nga mali lang yung pagkakakilala ko sa maglolo na yon. Wika ni Bert na hindi mapigilan ang paghanga sa lugar. Sabi ko naman sa'yo eh, ikaw lang tong ayaw maniwala sa akin. Mas pinaniniwalaan mo pa kasi yung maglolo na yon. Mukhang pareho namang nawawala sa mga sariling katinuan. Natatawang tugon naman ni Aljon. Maya-maya pa ay sabay na silang naupo sa mesa at kaagad nang inihain ni Aling Cora ang kanilang pagkain. Nang nasa harapan na nila iyon ay labis ang kanilang pagkatakam dahil sa mabangong usok na nagmumula doon. Dahil sa pangyayaring iyon ay kaagad na nakalimutan ni Bert ang pangako sa sarili na hindi kumakain ng mga ulam na niluto sa laman loob ng anumang hayop. Sa halip ay tila sabik na sabik siyang tinitigan iyon at plano ng kainin. Ngunit ng akmang isusubo na nila ang sinasandok ng kanilang kutsara ay bigla silang natigilan dahil sa narinig na tinig ng matandang lalaki na umalingaw-ngaw sa paligid. Huwag ninyong kakainin ang pagkain ng engkanto sapagkat hindi na kayo makakabalik pa sa mundo nating mga tao kapag magkataon. Pasigaw na awat ni Lolo Istong. Teka, hindi ba ito yung maglolo? Anong ginagawa ninyo dito? Magsilayas nga kayong dalawa. Istorbo kayo eh, kakain na nga yung tao. Inis na pagtataboy ni Aljon sa maglolo. Ngunit hindi iyon pinansin ng matanda na may dalang mga anting-anting na nakapalibot sa bewang at may dalang tila isang kahon na maliit at kulay abuhin. Maya-maya ay biglang nagsalita si Tikyo. Sorry po Kuya Bert, hindi kasi ako mapakali nung sinabi mo na uuwi kayo kanina. Doon pa lang nagdududa na ako kagad. Kaya sinabi ko na kagad kay Lolo para masundan namin kayo dito. Hinging paumanhin ni Tikyo. Ngunit habang nasa ganoon silang pag-uusap, ay kaagad na nakarinig sila ng malakas na pagtawa mula sa kinaroroonan ni Aling Cora. At nang sabay-sabay nilang lingunin iyon, ay hindi na ang matandang babae ang nakikita nila. Isang nilalang iyon na may mahahabang mga kamay at kuko at halos sumayad na sa lupa. Ang ulo nun ay tila isang bunguna at ang kanyang buong katawan ay balot ng tila sapot ng gagamba. Idagdag pa ang mukha nito na kahit halos bungo na lamang ay naroon pa rin ang mga sugat na nagnanaknak sa dugo. Mabilis na napatayo sa kinauupuan sina Aljon at Bert. Nagtungo sila sa pwesto nila Lolo Istong at Tikyo. Segundo lang ang lumipas ay mabilis na nag-usal ng orasyon ang matandang lalaki. Halos hindi makapaniwala ang mga naroroon sa kanilang nasasaksiyan. Dahan-dahang kumikilos ang nilalang patungo sa kanilang kinaroroonan. Nagyakap-yakap naman ang tatlo habang patuloy sa pag-uorasyon si Lolo Istong.
Maya-maya ay naririnig na nila ang mga mabangis na mga atungal ng nilalang. At nang malapit na ito sa kanila ay malakas na sumigaw si Lolo Istong kasabay ang pagsaboy nito ng bendita sa engkantong nilalang. Sa ngalan ng banal na tubig na ito, lumayas ka sa aming harapan, masamang engkanto na nalulukuban ng kadiliman. Sigaw na saad ni Lolo Istong. Bigla ay tila nasakta ng engkanto at bumangal ang paglalakad nito patungo sa kanilang kinaroroonan. Nagpatuloy naman ang matandang lalaki sa pag-uorasyon habang unti-unting may dinudukot sa dala niyang maliit na kahon. Mula doon ay inilabas niya ang kalasag ng itim na sinag. Isang maliit ngunit makapal na bilog na tila hugis duhang bato at may ukit na sinaunang simbolo sa gitna noon. Kulay itim iyon na may kumikislap na parang alon ng liwanag na nagmumula sa loob. Ito ang anting-anting na may kakayanang magbalik ng pwersa ng atake sa pinakawalang kapangyarihan ng engkanto. Galit na kumilos ang engkanto at nagbubuga iyon ng malalakas na tila pwersa at ang lahat ng mabibigat na bagay na naroon, maging ang mga lamesa at upuan, ay kaagad na lumutang at akmang titilapon ang mga yon sa kanila. Ngunit mabilis na itinaas ni Lolo Istong ang kalasag ng itim na sinag at ang mga gamit na papunta sana sa kanila ay mabilis na bumalik patungo sa engkanto at ito ang tinamaan ng mga yon. Muli, nang makita ng engkanto na hindi umubra ang kanyang ginawa, ay tumitig siya sa itaas at ang plano niya ay pabagsakin ang bubungan ng gusali upang matabunan at mabagsakan sina Lolo Istong at ang kasama niya doon. Ngunit mas mabilis sa kidlat na pinasiklop ng matandang lalaki ang mga palad at sa loob nun ay inilagay niya ang kalasag na hawak. At bigla ay tumilapon sa engkanto ang sandamakmak ng mga bulok na yero at kahoy na nagmumula sa bubungan na sana ay sa kanila tatama. Kaagad namang natumba ang nilalang dahil sa lakas ng pagkakatama sa kanya ng mga yon. Halos hindi na ito makabangon dahil sa dami ng mga basura at mabibigat na bagay ang nakadagan sa kanya. Ngunit mabilis iyong muling nakatayo at lumutang sa ere. Ikinumpas nito ang dalawang kamay at naglikha iyon sa sahig ng tila tubig na umiikot-ikot at mayroong butas sa gitna na tila isang lagusan. Kasunod nun ay ang pag-ihip ng malakas na hangin na tila magneto na humihigop sa kanila. Muli ay ginamit ni Lolo Istong ang kalasag ng itim na sinaga. Ngunit sa hindi nila malamang dahilan ay tila hindi iyon umuubra. Sa halip ay unti-unting tila hinihigop ng lagusan si Tikyo at nawalan ng lakas si Lolo Istong. Pansamantala iyon kaya naman nahirapan siyang kunin ang kahuli-hulihang mutya na siyang kikitil sa engkantong kanilang kalaban. At nang halos malapit ng lamunin ng lagusan si Tikyo, ay malakas na napabulaslas si Aljon at umiiyak na nagsalita habang binabanggit ang mga salitang, Pakiusap, wag si Tikyo. Ako na lang ang kunin mo. Napakarami kong kasalanan sa bata na yan. Napakarami kong pagkakamaling nagawa sa kanya. At ito lamang ang tangi magiging pagbawi ko sa nagawa ko. Ang ibigay ang kaligtasan niya, kapalit ang aking sarili. Madamdaming wika ni Aljon. At matapos sabihin iyon ng lalaki ay mabilis na tumakbo ito sa lagusan at pumasok doon. Nagulat naman ang lahat sa ginawang iyon ni Aljon. Hindi nila inaasahan na iyon ang magiging pagbawi nito sa lahat ng nagawa niyang masama at nasabing masasakit na salita laban kay Tikyo. Kaagad ay tila may malakas na pwersang nagtulak kay Tikyo upang ibalik siya sa kinaroroonan ng kanyang lolo at ni Bert. Ngunit ang kapalit ay ang pagpasok ni Aljon sa lagusan, sa mahiwagang lagusan patungo sa mundo ng mga engkanto. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat dahil nais ni Lolo Istong na mabawi si Aljon. Kaya naman, muli siyang dumukot sa dala niyang kahon at doon ay inilabas niya ang isang bagay. Iyon ang mutya ng liwanag. Isa iyong bilugang kristal na may mala-diamanting kinang. May kulay na pinaghalong pilak at ginto na naglalabas ng malambot ngunit matinding liwanag na parang liwanag ng buwan at araw na pinaghalo. Sa patuloy na pagpapamalas ng malakas na hangin ng engkanto,
ay ipinatong ni Lolo Istong sa kanyang palad ang mutya ng liwanag. Kaagad ay nagpakita iyon ng walang katulad na kislap. Saglit pa ay kaagad na tinungo ng sinag na iyon ang nilalang, at nang tuluyan iyong kumapit sa kanyang katawan ay tila napapaso iyon at nasasaktan, at mas palakas pa ng palakas ang bawat pag-atungal nito. Maya-maya pa ay unti-unti na nga nasusunog ang kabuuan ng kanyang anyo. Nagliliyab na iyon at unti-unting nga nagpuputukan ang bawat bahagi, hanggang sa isang malakas na pagsabog ang kanilang narinig kasabay ng pagtigil ng malakas na hangin. Nang lubusan na nga tupukin ng apoy ang engkanto, ay naging kulay itim na abo na lamang iyon at sumabay sa kahuli-hulihang pag-ihip ng hangin. Muli nagulat sila sa nakita sa paligid, dahil ang kanina ay sakdal sa gandang loob ng kainan ni Aling Cora. Ngayon ay tila isang abandonadong lugar na pinalilibutan ng mga basura, mga luma at sira-sirang kasangkapan, at mga sinaunang muebles na pinaglipasan na ng panahon. Kasunod noon ay ang pagkawala ng lagusan at ang biglaang paglitaw ni Aljon sa lapag kung saan ito naglaho kanina. Tila bagong gising iyon at pupungas-pungas pa habang dahan-dahang bumabangon. Kaagad naman siyang tinulungan ni Bert at Tikyo upang makatayo, at dinala nila iyon sa harapan ni Lolo Istong. Nakayuko iyon habang umiiyak, matapos ay nagwika ng mga salita habang inisa-isa ang kanyang mga nagawang kasalanan. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong mali at kasalanan sa iyo, Tikyo. Naging masama ko at naging magaspang ang mga ipinapakita kong ugali sa iyo. Kahit ang totoo ay wala ka namang ginagawang mali at pinapakitang mali sa akin. At sa iyo din, Bert, naging mabuti kang kaibigan sa akin simula pa noon. Ngunit kamuntik na kitang ipahamak dahil hindi ako nakinig sa mga payo at paalala mo. At tama ka, minsan ang pagrespeto ay nagbumula sa nakakatanda. Kaya simula ngayon, matututo na akong rumespeto, hindi lang sa nakakatanda sa akin, kundi pati na rin sa mga batang kagaya ni Tikyo na may mabuti at busilak na puso. Pagpapatuloy pa ni Aljon. Matapos iyon sabihin ay bumaling naman iyon kay Lolo Istong at hinawakan sa mga kamay ang matanda bago muling nagsalita. Humihingi po ako ng tawad sa inyo, Lolo Istong, dahil sa maling pagkakakilala ko sa inyo at kaagad ko kayong hinusgahan. Ngunit sa huli, ikaw din palang makakatulong sa akin upang mailigtas ako sa tiyak na kapahamakan. Patawad po at maraming salamat. May nahon at nagsusumamong wika niya. Kaagad naman siyang hinagod ni Lolo Istong sa likuran upang pagaanin ang kanyang pakiramdam. At ito naman ang nagsalita. Alam mo, iho, tao lang tayo at nakadesenyo talaga tayo magkamali sa ayaw man natin o sa gusto. Ngunit ang mahalaga ay yung alam natin ang kailangan at paano itama ang mga nagagawa nating pagkakamali. At sa ginawa mong pagsusugo ng iyong sarili para iligtas ang aking apo, sapat na iyon upang masabi ko na may mabuti at dalisay kang puso. Kaya naman, sa pagtatapos ng sigalot na ito, magsimula tayong muli sa maayos at matiwasay na buhay. Mahabang pahayag naman ni Lolo Istong. Matapos ang kaganapan na iyon ay naging maayos na ang kanilang pagsasamahan. Ngunit nang dumating yung araw na natapos na ang kontratang ginagawa ni Bert at Aljon sa kanilang trabaho, ay ganoon na lamang ang kalungkutan na nararamdaman ni Tikyo nang kinakailangan ng umalis ng dalawang kaibigan at lumipat sa ibang lugar para sa panibagong pakikibaka at panibagong proyekto na kanilang gagawin.